Bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Huwebes, Agosto 1 na po, 2024. Pasada Balita. Congressman Paulo Pulong Duterte, mister ni VP Sara at 7 iba pa sinampahan na ng kasong drug smuggling. Pasada Balita. Pagbibitiw ni DTI Secretary Pascual, tinanggap na ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Mahigit 400 iligal na pogo ipinasasara na sa mga mayor. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, inflation noong Hulyo bumilis ayon sa BSP. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, leader ng grupong Hamas patay matapos ang Zionist strike sa Iran. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Filipino boxer Carlo Paalam pasok na sa boxing quarterfinals sa 2024 Paris Olympics. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Naghain na ng kasong drug smuggling at graft si dating Senator Antonio Trillanes IV laban kina Davao 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, Mr. ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio, dating Customs Chief Nicanor Faeldon at 7 iba pa. Kaugnay nito sa 6.4 billion pesos na halaga ng shabu na na-recover sa 5 cylinder sa Valenzuela City noong 2017. Ayon naman kay Congressman Duterte, welcome development ang paghahain ng kaso para masagot niya sa proper legal channel na inosente siya at tiwalang malilinis ang kanyang pangalan. Pasada Balita. Ibinulgar ni dating Senador Antonio Trillanes IV na hiniling na ng International Criminal Court sa International Criminal Police Organization ang paglalabas ng Blue Notice para sa mga persons of interest sa investigasyon nito sa war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte. Ini-issue ang Blue Notice para sa koleksyon ng impormasyon kaugnay sa pagkakakilanlan ng isang tao, lokasyon at iba pang aktibidad na may kinalaman sa investigasyon. Nauna ng pinangalanan ng dating senador, sina Senator Ronald De La Rosa at 4 na opisyal ng Philippine National Police bilang mga sospek sa ICC investigation. Tikom naman si Solicitor General Menardo Guevara sa issue at hindi maitanggi o makumpirma ang pahayag ni dating Senator Trillanes. Sa kabila nito, kinumpirma naman ni Soljan Guevara na nakipag-ugnayan na ang ICC prosecutor sa Pilipinas at humingi ng tulong para makapanayam ang 5 individual. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, sa latest ng Filipino Mirror, nagbitiw na sa pwesto si Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual. Ito naman ang inanunsyo at kinumpirma ng Presidential Communications Office matapos na personal na ibigay ni Secretary Pascual ang kanyang resignation letter kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
sa kanilang pagpupulong sa Malacanang. Tinanggap naman ni Pangulong Marcos ang resignation ni Secretary Pascual na epektibo sa August 2 o bukas, kasabay ng pagpapasalamat sa binigay nitong serbisyo. Ayon sa PCO, babalik na sa pribadong sektor ang kalihim, ngunit wala pang desisyon ng Malacanang kung sino ang magiging kapalit nito. Pasada Balita! Nagsalita na si Trade Secretary Alfredo Pascual hinggil sa kanyang pagbibitiw sa posisyon. Ayon sa kalihim, nais siyang magkaroon ng sapat na panahong makapiling ang kanyang pamilya habang patuloy na ginagamit ang kaalaman sa pribadong sektor. Binigyang din ng kalihim na tinanggap niya ang imbitasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging bahagi ng administrasyon para makatulong sa pagpapalago ng ekonomiya at pag-unlad ng bansa. Nagpasalamat naman si outgoing Secretary Pascual sa oportunidad na makapagsilbi sa bayan sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos at makapag-ambag sa pagbangon ng bagong Pilipinas. Pasada Balita! Sa iba pang balita, ipinauubaya na ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa Sandigan Bayan ang pagpapatuloy ng paglilitis sa kanyang plunder case. Gayunman, binigyan din ng dating Senate President na mahigit isang dekada nang tumatakbo ang kaso, ngunit hanggang ngayon wala pa ring desisyon ang Sandigan Bayan. Kaugnay nito, iginit ni Enrile na wala pa ring ipinrepresentang ebidensya laban sa kanya. Matatanda ang 2014 nang magsampa ng plunder charges ang Office of the Ombudsman laban kay Enrile sa kanyang dating Chief of Staff na si Gigi Reyes, businesswoman na si Janet Lim Napoles at iba pa kaugnay ng kontrobersyal na Priority Development Assistance Fund, SCAM, o yung tinatawag na PDAF scam. Pasada Balita! Pinamamadali na ng Kamara sa mga mayor sa buong bansa ang pagpapasara ng mga iligal na pogo sa kanilang mga nasasakupan. Ayon kay House Committee on Public Order and Safety Chairman at Santa Rosa City Representative Danilo Dan Fernandez, hihintayin ng panel sa loob ng isang buwan ang lahat ng dokumento na may kaugnayan sa 402 iligal na pogo mula sa mga local chief executive. Una nang isinumite ng PAOK ang ilang dokumento na naglalaman ng mga eksaktong adresa ng mga iligal na pogo sa bansa. Matatandaang ipinagbawal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong sona ang operasyon ng lahat ng pogo sa bansa. Pasada Balita! Samantala, ginisa sa pagdinig ng Kamara si dating presidential spokesman Harry Roque hinggil sa sinasabing koneksyon niya sa iligal na operasyon ng pogo sa bansa. Ayon kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, konektado si Atty. Roque sa dalawang individual na sinasabing operator ng pogo. Gayunman, iginit ng dating palace official na walang sapat na batayan ang ibinabatong aligasyon laban sa kanya. Pinabulaanan din ni Atty. Roque sa pagdinig ang sinasabing pagkakasangkot niya sa Porac Pogo at nanindigan na dati lamang siyang abogado ni Cassandra Lee Ong na sinasabing may-ari ng sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pasada Balita! Samantala, iimbestigahan na rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission si dating presidential spokesman Harry Roque kaugnay sa sinalakay na bahay sa Tuba, Benguet kung saan naaresto ang dalawang dayuhan na sinasabing konektado sa iligal na pogo. Ito ayon mismo kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz ay matapos sabihin ni Atty. Roque na naging interesado siya sa korporasyon na nagmamay-ari ng isang property sa Benguet. Ngunit mariing itinanggi ng dating presidential spokesman na kilala niya ang dalawang dayuhan na nahuli sa Benguet. Pasada Balita!
Sa kaugnay na balita, mariing itinanggi ng Cagayan Economic Zone Authority na may mga Pogo Hub sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sites sa nabanggit na lalawigan. Ito'y matapos mapaulat na dumarami ang mga Chinese national sa Cagayan. Ayon kay CESA Administrator at CEO Katrina Ponce Enrile, isa lang ang kabilang sa internet gaming operations na nasa EDCA site na sakop ng Cagayan Economic Zone o Special Economic Zone and Freeport. Matagal na anya ang nasabing service provider bago pa mapirmahan ang EDCA at matagal lang nasa CSEZFP ang iGaming o POGO. Matatandang iniulat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na malapit sa dalawang EDCA sites ang 17 POGO hubs na nag-ooperate sa Santa Ana, Cagayan. Pasada Balita! Samantala, papayagan pa rin ng Commission on Elections na mag-file ng Certificate of Candidacy si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo para sa 2025 midterm elections. Kinumpirma ito sa DWIC ni COMELEC spokesman John Rex Laudianco sa kabila ng kinakaharap na investigasyon ng suspendidong alkalde hinggil sa hinihinalang kinalaman nito sa operasyon ng Pogo sa Bamban na sinasabing pagsisinungaling ukol sa kanyang tunay na pagkatao. Kung sakaling magpa-file ng COC, alam ko po, yan ang susunod na tanong ninyo. Tama. Obligado po ang COMELEC na tanggapin yan. Ministerial po ang duty namin. Pero hindi po ibig sabihin na wala pong gagawin na aksyon o kaya po ay hindi ibig sabihin walang magsasampa ng kaso laban po sa kanya. Dagdag pa ni Atty. Laudianco na kapag nadiskubre ng COMELEC na nagsinungaling ang suspendidong alkalde, mahaharap ito sa bagong kaso. Ang tawag po dyan ay material misrepresentation. Election offense po ito. May pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto. At ito'y mabigat, perpetual disqualification to hold public office. Yan po ang tinig ni COMELEC spokesman John Rex Laudianco sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Pinaaresto na ng Kamara ang dating presidential advisor ng Duterte administration na si Michael Liang dahil sa pagkakasangkot sa 3.6 billion pesos drug bust sa Mexico, Pampanga noong nakaraang taon. Ginawa ang kautusan matapos lagdaan ni House Secretary General Reginald Velasco ang contempt order na inilabas ng House Committee on Dangerous Drugs dahil sa paulit-ulit nitong pag-iisnab sa mga pagdinig. Naniniwala naman si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na posibleng nakaalis na ng Pilipinas si Yang at sa Dubai na ito nagtatago. Tiniyak naman ng mambabatas na nakikipag-ugnayan ang kanyang komite sa Bureau of Immigration at maging sa Department of Foreign Affairs upang i-alerto ang iba pang mga bansa tungkol sa kautusang pag-aresto kay Yang. Binigyan din ni Congressman Barbers na mahalaga ang testimonya ni Yang upang matukoy kung sino ang responsable sa pagpupuslit ng mga ilegal na droga na sinasabing konektado sa Empire 999. Pasada Balita! Samantala, iniimbestigahan na ng Bureau of Customs ang hinihinalang recycling at resale ng mga nakumpiskang vape products. Ipinag-utos si Customs Commissioner Bienvenido Rubio sa Intelligence Group sa pangunguna ni Deputy Commissioner Juvimax Uy na magsagawa ng komprehensibong fact-finding investigation sa mga nakumpiskang vape products na iniulat na inilagay sa ilalim ng isang safekeeping order sa pamamagitan ng isang mission order. Layon din anya ng direktiba na matukoy ang anumang posibleng pagkakasangkot ng mga tauhan ng BOC. Susuriin din ang anumang potensyal na administrative at criminal liability sa recycling at resale ng mga vape product. Inatasan din ng Intelligence Group na magsumite ng weekly status reports at isang detalyadong fact-finding report sa loob ng 1 buwan. Pasada Balita!
Sa iba pang tampok na balita, hiniling ng kampo ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Aini Teves Jr. sa pamahalaan ng Timor-Leste na muling pagbibigay o pagbigyan ang extradition sa Pilipinas. Inihain ng legal counsel ni Teves ang apela sa Prosecutor General's Office sa Timor-Leste. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, umapila rin ang kanilang kampo ng iba't ibang insidente hinggil sa kaso. Matatandaang inaresto sa Timor-Leste noong Marso si Teves, batay na rin sa red notice ng International Criminal Police Organization na inilabas laban sa dating kongresista noong Pebrero dahil sa kanyang patong-patong na kaso, kaugnay na rin sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Degamo at sa 10 iba pa. Pasada Balita. Sa pagkakataong ito, tumanggap tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pamahalaan naglaan ng 1 trilyong piso para sa climate change adaptation sa susunod na taon. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Lumobo sa mahigit 1 trilyong piso ang alokasyon para sa climate change adaptation and mitigation sa ilalim ng proposed 6.3 trillion peso budget sa susunod na taon. Ayon sa DBM, Department of Budget and Management, ito ay 122.9% na mas mataas kumpara sa 457.4 billion pesos na alokasyon sa budget ng kasalukuyang taon. Sa ilalim nito, pabibilisin pa ang implementasyon ng National Adaptation Plan at palalakasin pa ang Climate and Risk Data Information Management Systems. Samantala sa pagtanggap ng kopya ng 2025 National Expenditure Program sa Malacanang ay inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng disaster resilience ay kabilang sa mga tinututukan o bubuhusan ng pondo. Una nang tiniyak ni PBBM ang pagdevelop ng teknolohiya para naman sa proteksyon ng buhay ng mamamayan mula sa mga kalamidad sa hinaharap. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, mga mambabatas, may babala kaugnay sa budget para sa flood control projects. Detalye alamin natin mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Tanggalin na lang ang napakalaking budget sa flood control projects kung hindi rin lang siseryosohin ang pagpapatupad nito. Itiniyak ni Senator Joel Villanueva makaraang manawagan sa Malacanang na seryosohin ang mga programa at proyekto kontra baha. Gate ni Villanueva, pagsasayang lang ng pera, ng bayan at oras kung hindi tututukan ang pagpapatupad ng mga flood control projects. Samantala, sinabi ni Villanueva na parang walang silbi ang Senate dahil taon-taon na lang ay nag-iimbestiga ukol sa pinsalang dulot ng baha pero walang nangyayari dahil taon-taon pa rin nakararanas ng matinding baha sa iba't ibang lugar sa bansa. Wala na anyang naniniwala sa Senado at wala na rin naniniwala sa gobyerno na may gagawin pa para epektibong matugunan ang problema sa baha. Sa isasagawang panibagong pagdinig ng Senate Committee on Public Works ngayong araw, aminado si Villanueva na hindi niya alam kung may mangyayari pa sa hearing na ito. Ni walang araw committee report ang ginawang hearing noong nakalipas na taon ukol sa baha. Gayunman, naniniwala si Villanueva na kailangan pa rin mag-hearing ng Senado para matanong ano ba talaga ang plano ng gobyerno para masolusyonan ang mga pagbaha. Kinwestiyon din ni Villanueva ang sinasabing 5,500 flood control projects ng DPWH. Nasa na raw ito at gumagana ba ang mga ito? Bakit hanggang ngayon ay binabaha pa rin ang Metro Manila? Samantala, nakikita raw ni Villanueva sa social media ang mga bashing kay Public Works and Highway Secretary Bunoan at may mga panawagan na mag-resign ito sa pwesto. Pero para kay Villanueva, hindi naman dapat magbitiw si Secretary Bunoan dahil mas malagim ang mangyayari kung papalitan siya ng isang politiko na kontratista. Ito sa Patrol 19, Cele Ortega Bueno para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, mga flood control project ng pamahalaan dapat na maisaayos ayon sa isang eksperto.
Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Dapat nang magpatupad ng decongestion sa Metro Manila upang marisolba ang matinding pagbaha sa buong NCR tuwing may sama ng panahon sa bansa. Ayon kay UP Executive Director Dr. Alfredo Mahar Francisco, na dahil sa malaking bilang ng populasyon kaya't nakararanas ng malawakang pagbaha ang malaking bahagi ng Kamaynilaan. Marami aniya sa mga mahihirap nating mga kababayan ang nagtatayo ng kanilang mga tahanan malapit sa mga creek at mga flood-prone areas. Kung mababawasan lamang aniya ang mga naninirahan sa mga flood-prone areas at muling maitama ang mga wala sa ayos ng mga flood control project, tiyak na masusolusyonan ang matinding pagbaha sa buong Kamaynilaan. Sinabi naman ni OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro na tuloy-tuloy ang pagsisikap ng gobyerno na marisolba ang malaking problema sa baha hindi lamang sa NCR kundi pati sa iba't ibang panig ng bansa. Ito si Patrol 17 Jopel Pelenio para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Bago lamang po ako magtungo sa ilang detalye pa ng ilang mga nagbabagang balita, ilang punto lamang po kung nakikinig po ang mga senador at mga kongresista at maging yung ilang mga sangkot or involved dito sa issue ng pagbaha. Ilang punto lamang po. Baka po pwedeng isama nyo po sa investigasyon yung bulong-bulungan na mukhang parang may nananadya na hindi gawing maayos ang flood control system at program dito sa ating bansa dahil sinasabi nga nila na kung magiging perpekto o maayos na yung programa na yan, magiging irrelevant sila at mawawala na yung bilyong-bilyong budget o pisong budget para sa programang ito taon-taon. Isang bagay pa rin po, bakit hindi po natin kung hindi nyo po nakakonsulta, bakit hindi po natin konsultahin yung isang eksperto na nagdesenyo sa iba't ibang bansa para maiwasan ang pagbaha. Ang isa po sa binabanggit ko dyan si Ginoong June Palafox na sikat at kinikilala sa iba't ibang bansa dahil sa kanyang mga disenyo kontra sa baha at hindi lamang kontra sa baha kundi para mas maging green, magkaroon ng green revolution dun sa isang parte ng isang bansa. At isa pa pong bagay na pwede rin nating tutukan, bakit hindi po natin mas doblehin yung effort ng pamahalaan na ilagay sa mga probinsya or magtayo, kung kulang pa, magtayo ng mga importanteng istruktura at importanteng opisina ng gobyerno sa Visayas at Mindanao para mahikayat po yung mga nagsisiksikan nating kababayan dito sa Metro Manila na bumalik sa kanilang mga lalawigan para medyo ma-decongest naman po ang Luzon. Yun po yung ilang mga bagay na noon pa nasasuggest na parang tila kulang or hindi yata po nabibigyang pansin ng ating mga nasa gobyerno. Kasi mga eksperto na rin po ang nagsabi, gaya nga po ng huling report, na napakasikip na ng Luzon at ang partikular ng Metro Manila, kaya't medyo hirap na silang gumawa ng mga kaukulang proyekto para tuluyang mapaluwag itong area na ito at mismong daluyan ng tubig para maiwasan ang malawakang pagbaha. Yun naman pong sa akin mga mungkahi lamang kung meron pong nakikinig. Pasada Balita! Oras, 26.5 minuto na po makalipas ang 7:00 ng umaga. Pasada Balita! Sa pagbabalik ng ating balitaan sa latest ng Filipino Mirror, aarangkada na ngayong araw na ito ang Rice for All program ng Department of Agriculture. Ayon kay Agriculture Spokesman, Assistant Secretary Arnel de Mesa, well-milled na bigas ang ibebenta sa Rice for All program na nagkakahalaga ng 45 pesos kada kilo na mas mura kumpara sa 51 hanggang 55 pesos na bentahan ngayon ng imported rice. Sisimulan niya ito sa 4 na Kadiwa stores sa FTI Taguig City, Llano Road sa Caloocan, Potrero sa Malabon, tanggapan ng BPI sa lungsod ng Maynila.
25 kilos naman ang maaaring bilhin ng bawat consumer kada araw sa Rice for All program. Maliban sa nabanggit na programa, palalawakin naman ng pamahalaan ang 29 pesos program upang makatulong sa mga tinatawag na vulnerable sector. Pasada Balita. Samantala, tayo po'y pinalad na makakausap ngayon via live, via smart, si Labor Secretary Ben Op. Teka, mukhang nagkaroon tayo ng technical problem. Pero ang tabayanan nyo po dahil kanina ay nasa linya na si Labor Secretary Bienvenido Laguesma. May kaugnayan po ito sa hakbang ng DOLE. Okay na? Alright. Secretary Laguesma, good morning. Johnny Banyas po. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Magandang umaga, John. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Opo. Diretsuhin ko na po dahil alam ko po nasa mahalagang pagpupulong kayo. Ano na po ang update sa profiling ng DOLE sa mga posibleng maapektuhan ng total ban sa Pogo, Secretary Laguesma? John, nung nakaraang Martes, nagkaroon po kami ng meeting ng atin po ng PAGCOR sa pangunguna po ni Chairman Al Tenco. Opo. Ang unang layunin noon ay upang ma-reconcile yung mga lumalabas na bilang ng mga pwedeng maapektuhan. At kahapon may follow-up meeting upang yung listahan ng mga manggagawa doon sa mga IGL sa maapektuhan ay aming makuha. Nang sa ganon, yung aming pong profiling ay makumpleto. At ibalangkas din po namin, John, yung angkop na programa o intervention na pwede pong may pagkaloob sa bahagi ng Department of Labor and Employment. Opo. Yung pong nakikita kong numero dito, Secretary Laguesma, more or less 15,000 Filipinos po. Tama po ba ang datos na hawak ko? Updated na yan, John. Doon po sa pulong nga kahapon, ang nakita po namin na bilang humigit kumulang po ay mga 40,000 po. Wow. At to be exact, mga 38,000. Ano? Pero kasi meron pang mga karagdagan na pwedeng maidagdag yan sa bilang na yan. Opo. At yan po ay mga Filipino workers lang po yan. Hindi po kasali dyan yung mga foreign national. So yan po yung ng posible pong maapektuhan nito pong pagsasara ng dating Pogo na IGL po ngayon. At ito po ay magiging batayan ng aming pong mga pagbabalangkas ng programa. Alam naman po ninyo, John, na meron naman pong mga programa na nakalatag ang DOLE, na meron po ng mga karampatan na pondo upang nang sa ganun po ay magkaroon po tayo ng allocation para doon sa aming intervention. Opo. With your indulgence, Secretary Laguesma, ano pong partikular na mga trabaho ang pwede nating i-alok sa kanila? Yung nakahanda nating trabaho? Doon po sa mga nakatala o posted po sa atin pong online portal, ito po naman ay mga itinala po ito ng mga employers na gumagamit po ng PhilJobNet ng DOLE. At doon po sa Public Employment Service Office Information System may kinalaman sa employment. Meron po mga trabaho may kinalaman sa IT, business process, outsourcing. Meron din po yung mga may kinalaman sa turismo at yung pong construction work, meron din po. Pero ang amin pong kasing nakita, John, marami po sa ating mga nagtatrabaho sa IGL, yung pong mga encoders at saka yung nagtatrabaho na may kinalaman sa administrative work, human resource work at saka yung pong marketing at saka financial activities po. Opo. Hindi po ba ito nakakasagabal or makakaabala, Secretary Laguesma, dun sa halos buwan-buwan yung ipinapatupad na job opening fair, parang something na ganon, na nakatutok naman sa ibang mga kababayan natin na wala rin talagang trabaho? Pwede po, hindi po natin masasabi na hindi makakaabala, pero tuloy-tuloy naman po yung aming ugnayan sa pribadong sektor. At alam niyo po, nung nakaraan pong taon, 2023, ang bilang po ng nai-post o naitala doon po sa ating online portal, humigit kumulang po 800,000 na trabaho sa iba-iba pong industriya. At ang aming pong layunin dito sa aming paghambing ng aming listahan na mayroong pong kasamang profiling
para makita po namin yung kasanayan, kaalaman ng mga Filipino workers na maapektuhan. Opo. Nang sa ganun, ma-match po namin doon sa available na mga trabaho sa amin pong portal at saka upang makapagbalangkas din po kami ng specific na job fairs. Opo. Sec, tama rin po ba yung pagkakaintindi ko na katulong nyo rin po ang pribadong sektor sa paghahanap ng trabaho para sa mga maapektuhan ng Pogo ban? Tama ka dyan, John. From the very start naman, ang pribadong sektor talaga kasi ang lumilikha ng gawain ng trabaho. Opo. At ang talaga pong pangunahin na katungkulan o responsibilidad po ng pamahalaan, bahagi na po dyan ng DOLE, yung pong mag-create ng enabling environment para po naman na mahikayat sila na magdagdag ng puhunan, maglagak ng bagong puhunan, mag-expand. At ito po ay nangyayari sa pamamagitan po ng pagkikipag-usap sa kanila, consultation, dialogue, at yung pong kanila namang pinapaabot, ano yung kanilang mga nakikitang dapat ginagawa ng pamahalaan, ano yung mga sila na dapat ma-resolve. Alright. Last few questions with your indulgence. Alam ko po na sa mahalaga kayong pagpupulong. Ano pong naging unang reaksyon ninyo nung marinig nyo kay Pangulong Marcos mismo sa 3rd SONA na tuluyan ng ipasasara lahat ng Pogo operation at dapat within the end of the year, totally closed na lahat? Sec. John, kami naman sa DOLE, lagi pong nag-anticipate na mga kanapan kasi matatandaan ko, bago pa naman po nag-deliver ng SONA ang ating Pangulo, napakainit na po ng talakayan. Opo. May kinalaman sa pagpapatuloy o hindi pagpapatuloy ng operation nito pong Pogo. Kaya nga po yung PAGCOR nag-streamline ng kanilang regulasyon. Nabawasan po yung bilang ng mga nasa listahan nila from more than 200. Ang nabigyan na lang po nila ng lisensya, more or less 40 or 43 to be exact. At yan po ay talagang gusto nilang makita na yung mga nag-ooperate ay legal. Pero yung pong mga illegal, yung pong nakita natin sa mga nakaraang panahon, lalo na po yung uminit po yan sa mga pagdidinig, talakayan po sa ating both houses of Congress. And so kami naman po nag-anticipate at alam po ninyo kasi, John, ang trabaho naman ng DOLE hindi lamang yung tignan yung madilikhang bagong trabaho. Job preservation, napakahalaga. Opo. Kasi nandyan yung trabaho, dapat sana mapag-ingatan natin at mapalakas pa yung kakayanan ng ating mga manggagawa. Kaya nga dito sa usapin ng Pogo, yung mga nabanggit ko kanina na mga uri ng trabaho na ginagawa ng mga manggagawang pwedeng maapektuhan, meron po kami rin palangkas sa plano may kinalaman sa training, upskilling, at mahalaga po siguro talaga yung mga available na vacancy, ma-match po natin doon sa kakayanan ng ating pong mga manggagawang maapektuhan. Sec, kaya ba? Kaya po ba yung utos ng Pangulo na may sa katuparan? Kaya po? At John, lahat po gagawin namin kasi iba po ng Pangulo naman naglalayo na ang ating pong reputasyon bilang isang bansa na pinaglalagakan ng puhunan, dapat po naman ay maganda ang pananaw nila yung pong ating international standing. Hindi naman po dapat tayo ikangay pinamumugaran ng mga illegal activities kahit ito po rin naman nakaka-discourage sa mga investors. At sa nakita ko naman po, dahil may direktiba ang Pangulo, hindi lang naman sa DOLE. At kung matatandaan mo sabi na DOLE in coordination with the economic managers. So, tulong-tulong po at ang pangunahin po nakatulong namin dito yung PAGCOR. Kaya nga po, napakahalaga nung pagtutulong namin ng nakaraang Martes ni Chairman at meron na po kagad follow-up action yesterday and hopefully magkasama po namin may sasagawa yung pong direktiba ng ating Pangulo at mabawasan po kung hindi man po totally maiwasan yung pagkakaroon ng pinsala sa ating mga manggagawa. Last question, Sec. Yung po bang mga bibigyan ng ihahanapan ng trabaho kasama yung mga nasa illegal na Pogo o yung mga nasa legal na Pogo lang? Ang una po nating bibigyan ng prioridad, siyempre yung mga nasa legal na gawain dahil sila po naman ay tumutupad sa regulasyon. Pero hindi po rin natin ipagkakait ang tulong ng DOLE dun po sa mga manggagawang Pilipino na maaaring hindi naman po nila kagustuhan yung kanilang pagtatrabaho. We don't know na baka alam nila legal yung ginagawa operasyon ng kanilang kumpanya. Hindi po natin dapat sila na i-discriminate. Tutulungan din po ng DOLE at kaya nga po yung aming ugnayan din ng DILG ni Secretary Benhur Abalos ay pinaiting po namin dahil sila po ang makapag-provide sa amin ng listahan ng mga sa kanilang sinasagawa, mga pagre-rate,
at pakikipag-ugnayan po sa local government unit, pwede po nila kaming matulungan para makita ilan po ba yung mga manggagawa diyan na pwede rin pong mawalan ng hanap buhay. Secretary Laguesma, sa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayong mensahe, lalo na sa ating mga kababayang maapektuhan. Go ahead, sir. John, una, maraming salamat sa pagkakataon na pinag-globe ng iyong programa. Gusto ko lang siguro bigyan ng diin at tiyakin na ang DOLE po tuloy-tuloy na kikilos at gagawa po ng hakbangin para matulungan din po. Hindi lamang po yung apektado ng pagsasara ng Pogo. Lahat po ng mga klase ng manggagawa na pwede pong mangailangan ng tulong ng DOLE. Bahagi na po dyan itong sinasagawang pagpaplano may kinalaman sa maapektuhan na mga mangingisda dito po sa oil spill na nangyari sa Bataan. Yun po ay pumupunta na sa ibang mga lokalidad. Kasama din po yan sa aming pinag-uukulan ng panahon yun. At muli, maraming salamat po sa inyong programa. Mabuhay po kayo. Alright. With that, Secretary Laguesma, bukas po ang himpilan at palatuntunan ito for update sa panig po ng inyong ng DOLE. Thank you, sir. Thank you rin, John. Mabuhay po kayo. Magandang araw po. Alright. Yan po mga kabalitaan, si Labor Secretary Bienvenido Ben Laguesma. Linawin ko lamang bago ako lumipat sa ibang issue, lilinawin ko lamang pati po yung mga maapektuhan sa pagsasara ng mga illegal na pogo ay tutulungan po ng ating pamahalaan. Pero malinaw po na sinabi ng kalihim ni Secretary Laguesma na priority po yung maapektuhan sa mga isasarang legal na pogo. Sa latest ng Filipino Mirror, inalista ng Department of Agriculture ang temporary ban sa imported na mga ibon at poultry product mula sa Japan. Batay sa inilabas sa kautusan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., pinapayagan ng mag-angkat ng mga day-old chicks at hatching eggs sa ang bansa mula naman sa Japan. Ayon pa sa kalihim na wala na ang panganib na dulot ng bird flu mula sa pag-aangkat ng mga nasabing produkto. Una nang iniulat ng Japan sa World Organization for Animal Health na ang mga naunang kaso ng high pathogenicity avian influenza ay naresolba na at wala ng karagdagang kaso na naitala mula nitong Hunyo 2. Kinumpirma naman ng United Broiler Raisers Association na walang kakulangan o kumpleto o sapat ang supply ng manok sa kabila ng tumataas na presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay Ubra President Bong Insyong, nabawasan lamang ang supply dahil nagmahal ang presyo ng sisiw at maraming huminto sa pag-alaga kaya tumaas ang presyo ng manok. Paliwanag ni Atty. Insyong, marami ang tumitigil mag-produce dahil sa pagkalugi bunsod ng pag-aangkat ng manok na nagre-resulta sa sobra-sobrang supply nito. Tiniyak naman ni Atty. Insyong na gumagawa na ng paraan ng mga supplier upang maibaba ang presyo ng manok. Samantala, nagsisimula ng kumalat ang langis mula sa sumadsad na MV Mirola 1 sa Mariveles, Bataan. Kahapon lamang nang kinumpirma o kumpirmahin mismo ng Philippine Coast Guard na isa pang barko sa Bataan ang nadisgrasya. Bigo namang makakuha ng water sample ang Bureau of Customs, Department of Environment and Natural Resources Bataan at National Bureau of Investigation dahil nakatagilid ang nasabing barko. Nilinaw naman ni Coast Guard Bataan Station Commander Lieutenant Commander Michael John Encina na isang cargo vessel ang Mirola 1 at hindi oil tanker, pero inaalam na rin nila kung gaano karaming diesel o krudo ang laman nito. Nabatid ng MV Mirola 1 ang ikatlong vessel na nadisgrasya sa karagatan ng Bataan. Una na ang Terra Nova sa bayan ng Limay at MTKR Jason Bradley sa Mariveles na lumubog sa magkasunod na araw. Oy, oras! 14:30 minuto na lamang, 8 a.m. na. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada. Balita. Ito po, makinig kayo mga kabalitaan, mga kabalitaktakan. Iginiit ng DPWH na ang problema sa basura
ang nagdulot ng matinding pagbaha mula Metro Manila, Cebu at Davao. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, bumabara sa mga pumping station at floodway ang mga basura. Meron anya mga environmental at social issues ang mga malalaking syudad sa bansa kaya kailangan itong pagtuunan ng pansin ng mga lokal na pamahalaan gaya ng pagtuturo sa tamang pagtatapon ng basura at pagkakaroon ng disiplina sa mga residente. Pasada Balita! Parang ibig lamang sabihin ng pamahalaan sa pahayag na ito ng DPWH na responsable rin po ang bawat isa, bawat mamamayang Pilipino para maiwasan po ang pagkakaroon ng malawakang pagbaha. Hindi lamang po katungkulan ng pamahalaan na iwasan yan, kundi tayo mismo po, mga residente, ang magkaroon ng kusa at disiplina sa pagtatapon ng tamang basura. Pasada Balita! Oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Panalo si Carlo Paalam na unanimous decision laban kay Jude Gallagher ng Ireland sa featherweight division ng Paris Olympics kahapon sa North Paris Arena. Ang silver medalist sa Tokyo Olympics sa flyweight division, ginamit ni Paalam ang kanyang bilis at magandang footwork para makalusot sa kanyang agresibong Irish opponent sa score na 5-0 sa round of 16 match. Malaking bagay ang panalo ni Carlo dahil sunod-sunod ang talo ang nangyari sa boxing team natin sa pagkabigo ni na Hergy Bacyadan at Tokyo bronze medalist Yumir Marshall. Ngayon, pasok na si Paalam sa quarterfinals kung saan makakaharap niya ang number 4 seed na si Charlie Sr. ng Australia na nanalo ng 4-1 kay Vasily Usturoy ng Belgium. Si Paalam ang unang natitirang boksingero na nakapasok sa quarterfinals at inaasahan ng coaching staff na susunod na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita! Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, bumilis ang inflation nitong nakaraang buwan. Batay ito sa mismong pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakasaad na bumilis ang inflation rate na umabot sa 4.8% kumpara sa 3.7% noong Hunyo na bahagyang bumagal. Ito ang unang pagkakataon ngayong taon na ang inflation forecast range ng Bangko Sentral ay nagsimula sa high end ng 2 hanggang 4% na target range ng pamahalaan. Dahil dito, sinabi ng BSP na inaasahang mapapagaang nito ang mas mababang presyo ng bigas at prutas, gayon din ang paglakas ng piso kontra dolyar. Pasada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Sinasabing patay na ang political leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh matapos ang isang Zionist strike sa Tehran, Iran. Ayon sa Palestinian militant group, kasama itong si Haniyeh sa mga namatay sa mismong tahanan ng itinuturing na leader ng grupong Hamas. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang nangyaring insidente, ngunit patuloy naman itong iniimbestigahan ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Iran sa pagkamatay ng nasabing Hamas leader. Pasada Balita! At sa ating good news, idineklara ng UNESCO ang Apayao bilang Biosphere Reserve sa 36th International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Program sa Agadir, Morocco. Ngunit alam nyo ba kung gaano kaimportanteng mapabilang dito? Ang Biosphere Reserve ay isa sa itinalagang lugar ng United Nations na nagsisilbing learning place para sa sustainable development kung saan nakikita ang pagkakaisa at kalinisan. Pakinggan natin maigi ha. Pagkakaisa at kalinisan. Sa Pilipinas, 4 lamang ang lugar
na lugar ang kabilang sa UNESCO Biosphere Reserves. Ito po ang Palawan, Puerto Galera, Albay at Apayao kung saan ito ang nakikitang pinakamaganda, pinakamalinis at may pinakamayamang kalikasan sa buong bansa. At base po sa pag-uusap namin ni kasamang Drew Nasino, intayin niyo po yung Kalinga kung paano po ito magiging kilala bilang isa sa mga lugar na tatangkilikin marahil ng mga turista sa mga susunod na araw. Kung ano mga dahilan, malalaman niyo po sa mga susunod na araw. Alright, so pag-ingatan po natin hindi lamang po pakiisa, kundi ang pananatiling malinis ang dahilan kung bakit po tayo na idideklarang kasama sa idineklara ng UNESCO. Pasada Balita! At sumayin niyo po ang Thursday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayan na po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras! Alas 8 na ng umaga. You know. Woo! Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita, live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.